Maraming tunog ang maririnig sa sabana, ang bulong ng hangin sa gintong damo, ang malayong tawag ng mga ibon na naghahanap ng kanilang kapareha. Ngunit may isang tunog na nagpapalamig ng dugo, isang tunog na nagsasalita ng sinaunang takot na nakaukit sa buto ng bawat nilalang na naglalakad sa mga kapatagan na ito. Tawa. Hindi ang mainit na tawang ibinabahagi ng magkakaibigan. Ito ay ibang-iba. Isang koro ng mataas at mabilis na mga boses na tumataas mula sa matangkad na damo tulad ng usok mula sa nakatagong apoy. May isang maliit na anak ng leopardo na tumatakbo para sa kanyang buhay. Ang kanyang balat na may batik, malambot pa dahil sa balahibo ng pagiging sanggol, ay isang malabong anino laban sa mainit na lupa. Ang kanyang mga paa, masyadong malaki para sa kanyang katawan, ay nagmamadaling gumagapang sa lupa, nagpapalipad ng maliliit na ulap ng alikabok sa bawat desperadong hakbang. Ang kanyang gintong mga mata, karaniwang maliwanag sa kalokohan, ay ngayon malawak na bilog ng purong takot. Sa likod niya, 5 anyo ang gumagalaw sa damo na may kakilakilabot na layunin. 5 spotted hyena, ang kanilang malakas na katawan ay ginawa para sa ganitong uri ng pagtugis. Nakabuka ang kanilang mga panga, nakalawit ang mga dila at ang kakilakilabot na tunog ng tawa ay bumubuhos mula sa kanilang mga lalamunan tulad ng pangako ng mangyayari. Nag-aapoy ang mga baga ng anak ng leopardo. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng tinik. Ang kanyang maliit na puso ay kumakabog ng napakalakas laban sa kanyang mga tadyang na tila handang sumabog sa kanyang dibdib. Naririnig niyang papalapit sila, ang dagundong ng kanilang mga paa, ang lagitik ng tinatapakan na damo, ang tawa na lumalakas, pumapalibot sa kanya, pinupuno ang buong mundo hanggang sa wala ng iba pa. 20 talampakan sa likod niya. Pagkatapos 15, pagkatapos 10, hindi na siya makakarating. Ngunit paano nangyari ang sandaling ito? Paano natagpuan ng isang nilalang na napakabata, napakaliit, ang kanyang sarili sa gitna ng ganitong bangungot? Para maunawaan, kailangan nating balikan ang nakaraan. Sandali lang bago ito, sa isang mundong tila puno lamang ng init at kaligtasan. Nagsimula ang umaga tulad ng dati sa isang tagong sulok ng kagubatan ng Afrika. Ang sikat ng araw ay dumaan sa mga dahon ng malaking puno ng igos, nagpipinta ng gintong disenyo sa mabatong lupa sa ilalim. Ito ay isang lihim na lugar, nakatago mula sa bukas na kapatagan ng makapal na tinik at nakabitin na mga baging. Isang kuta ng anino at bato. Dito, sa isang mababaw na kuweba na naging makinis dahil sa daan-daang taon ng hangin at ulan, gumawa ng tahanan ang isang inang leopardo. Kahanga-hanga siya. Ang kanyang balat ay obra maestra ng disenyo ng kalikasan. Bawat batik ay perpektong nakalagay laban sa balahibo na kulay ng hapon na araw. Ang kanyang mga mata, parehong kulay ginto na ipinasa niya sa kanyang anak, ay may mahinahong karunungan ng isang nilalang na nakauunawa sa ritmo ng lupaing ito at nakakulot laban sa kanyang mainit na tiyan, ligtas sa kurba ng kanyang makapangyarihang katawan, nakahiga ang kanyang anak na lalaki. Halos 3 buwan pa lamang siya, sapat na maliit para magkasya sa mga palad ng tao. Nabubuo pa ang kanyang mga batik, ang ilan ay mas maitim kaysa sa iba, isang mapa ng magiging adulto niya balang araw. Ang kanyang mga tainga, medyo masyadong malaki para sa kanyang ulo, ay gumagalaw sa bawat tunog, nagtatala ng mundo kahit natutulog siya. Ito ang kanyang sansinukob, ang amoy ng balahibo ng kanyang ina, ang matatag na ritmo ng kanyang paghinga, ang magaspang na init ng kanyang dila kapag inaalagaan siya nito tuwing umaga. Wala siyang alam tungkol sa mga hyena o panganib o takot. Pag-ibig lamang ang alam niya at ang walang hanggang pag-usisa na nag-aalab sa kanyang batang puso.
Dahan-dahang tumayo ang ina, maingat na hindi gisingin ang kanyang anak at inunat ang kanyang makapangyarihang katawan. Kailangan niyang siyasatin ang kanyang teritoryo, suriin ang mga hangganan na nagpapanatiling ligtas sa kanila. Ito ay rutina na ginagawa niya araw-araw, hindi kailanman lumalayo, palaging pinananatiling malapit ang tahanan. Huminto siya sa pasukan, lumingon sa kanyang natutulog na anak, isang mababang, umuugong na paghuni ang umiikot sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay pumasok siya sa liwanag ng umaga, ang kanyang balat na may batik ay natunaw sa nagbabagong mga anino tulad ng isang multo. Gumalaw ang anak, humikab, iminulat ang kanyang gintong mga mata at natagpuan ang sariling nag-iisa. Sandali, kumalat ang takot sa kanyang maliit na katawan. Ngunit pagkatapos ay umabot sa kanyang ilong ang isang pamilyar na amoy, ang bakas ng kanyang ina na sariwa pa sa hanging umaga at nagsimulang humina ang kabog ng kanyang puso. Malapit siya, palagi siyang malapit. Tumayo siyang sumusuray-suray, mahina pa dahil sa kabataan at naglakad patungo sa bunganga ng tahanan. Ang mundo sa labas ay isang katedral ng berde at ginto, mga sinag ng araw na tumatago sa mga dahon tulad ng mga haligi ng purong liwanag. Humuhuni ang mga insekto ng kanilang walang hanggang awit, kung saan kumukuo ang isang kalapati ng mahinahong melodiya. Ligtas ang lahat, parang paanyaya ang lahat. Sinabihan ng anak na manatili sa tahanan. Naiparating ito ng kanyang ina ng daan-daang beses sa pamamagitan ng mahinang ungol at malumanay na pagtulak. Ngunit bata siya at ang mga bata ay pinamumunuan ng puwersa na mas malakas kaysa sa pagsunod. Pag-usisa, humakbang siya palabas, isa pa ulit. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay kakaiba rito, natatakpan ng tuyong mga dahon na masayang lumalagitik sa bawat galaw. Tumalon siya sa mga ito, nagpakalat sa maliliit na pagsabog, lubos na natutuwa sa simpleng larong ito. Dumaan ang isang salagubang, ang balat nito ay kumikinang tulad ng pinakintab na metal. Yumuko ng mababa ang anak, umuuga ang kanyang puwitan at ibinato ang sarili sa maliit na nilalang. Sumablay siya ng husto, gumulong ng patalikod at bumangon na may mga dahon na nakadikit sa kanyang bigote. Kung nakakita ka na ng batang hayop na naglalaro, alam mo ang damdaming ito, ang walang hanggang saya, ang lubos na pagkalulong sa kasalukuyang sandali. Walang konsepto ang anak tungkol sa mga mandaragit na naghihintay sa matangkad na damo. Walang pagkaunawa na ang mundo sa labas ng kanyang mabatong kanlungan ay may ibang mga patakaran. Buhay lamang siya at ang pagiging buhay ay kahanga-hanga. Iyon ang sandaling nakita niya ito, isang pagkislap ng imposibleng asul, sumasayaw sa mainit na hangin tulad ng isang pirasong nahulog na langit. Isang paru-paro, ang mga pakpak ay pinintahan ng kulay sapiro at lila, dumaan sa kanyang ilong at nagpatuloy patungo sa gilid ng clearing. Hindi pa nakakita ang anak ng ganito, kagandang bagay. Sumunod siya, bawat hakbang ay nagdadala sa kanya palayo sa kaligtasan ng tahanan. Tila tinutukso siya ng paru-paro, nakalutang ng halos maabot, pagkatapos ay lumilipad palayo kapag sumampal sa hangin ang kanyang maliit na paa. Tumilaok siya sa inis, isang tunog na nasa pagitan ng tawag ng ibon at tahol ng kuting, ang natatanging boses ng anak ng leopardo. Lampas sa harang ng tinik, papasok sa matangkad na damo na umuugoy tulad ng buhay na karagatan. Hindi napansin ng anak ang pagbabago, hindi na malaya na ang pamilyar na amoy ng tahanan ay kumukupas, pinapalitan ng mas ligaw, mas lantad na bagay. Sobrang focus niya sa sumasayaw na batik ng asul na ang buong mundo ay pumitik sa hipnotikong galaw nito. Dinala siya ng paru-paro sa gilid ng isang maliit na bukal. Ang ibabaw nito ay sumasalamin sa mga ulap tulad ng salaming nakahiga sa lupa. Dito, sa wakas, tumaas ang may pakpak na hiyas sa hangin
at nawala sa malawak na kalangitan ng Afrika. Umupo ang anak, humihingal mula sa kanyang pakikipagsapalaran at tumingin sa paligid. Mukhang kaakit-akit ang tubig. Lumapit siya ng maingat, nakita ang sariling refleksyon na nakatitig pabalik at hinawakan ng ibabaw gamit ang isang maingat na paa. Natuwa siya sa mga alon, ginawa niya ulit at ulit. Di naglaon ay nagwiwisik siya ng masaya, lubos na nalulung sa bagong larong ito, nag-iisa at lantad sa bukas na sabana. Hindi niya nakita ang gumagalaw na damo sa likod niya. Hindi niya narinig ang mahinang mga yapak ng mga nilalang na nagmamasid sa bawat galaw niya. Sinusubaybayan siya ng 5 hyena mula nang umalis siya sa kanyang tahanan. Matiyaga, tahimik. Mga profesional na mga ngaso na alam kung paano basahin ang pagkakataon. Ngayon, isa-isa bumangon sila mula sa kanilang mga taguan. Ang kanilang mga balat na may batik ay lumitaw mula sa gintong damo, tulad ng madilim na kaisipang umaahon sa mapayapang isip. Ang kanilang mga mata, malamig at mapanuri, ay nakatuon sa maliit na figura na may batik na naglalaro sa gilid ng tubig. Walang pagmamadali, walang tunog. Kumalat sila sa perpektong kalahating bilog, hinaharang ang bawat daan ng pagtakas. Sa wakas ay naramdaman ng anak na may mali, isang pagbabago sa hangin, isang biglaang katahimikan kung saan umaawit ang mga ibon. Lumingon siya, tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang paa. 5 pares ng mata ang nakatitig pabalik sa kanya. Sa isang nakapako na sandali, walang gumalaw. Huminga ang mundo. Pagkatapos ay humakbang pasulong ang pinakamalaking hyena at naunawaan ng anak sa sinaunang likas na ugali ng biktima kung ano ang mangyayari. Tumakbo siya, walang kaisipan sa likod nito, walang plano. Purong likas lamang na sumisindi sa bawat ugat sa kanyang maliit na katawan. Gumalaw ang kanyang mga binti bago makasabay ang kanyang isip, itinapon siya palayo sa bukal sa pagtilamsik ng maputik na tubig. Sa likod niya, sumabog sa galaw ang mga hyena. Nagbukas ng landas ang pagtugis sa matangkad na damo. Ang maliit na katawan ng anak ay desperadong umiikot sa pagitan ng gintong mga tangkay habang ang mga manunugis ay sumisira sa mga ito tulad ng buhay na bagyo. Naririnig niya ang kanilang humihingal na paghinga, ang kanilang mga paa na kumakabog laban sa lupa at palagi ang kakilakilabot na tawa na umaalingaw-ngaw sa mga kapatagan. Sumisigaw sa protesta ang kanyang mga kalamnan. Hindi pa siya kailanman tumakbo ng ganito kabilis. Hindi pa kailanman itinulak ang kanyang batang katawan sa ganitong mga limitasyon. Biglang naramdamang napakalayo-layo ng tahanan, isang alaala mula sa ibang buhay. 15 talampakan sa likod niya, pagkatapos 12, pagkatapos 8. Malapit na ngayon ang nangunguna na hyena na naririnig ng anak ang mga individual na yapak nito. Naramdaman ang init na nagmumula sa katawan nito. Lumiko siya pakaliwa, dumukot sa ilalim ng nahulog na sanga. Kahit paano ay patuloy na gumagalaw sa kabila ng takot na nagbabanta, naganap na ikandado ang kanyang mga paa. Ngunit bumagal siya, hindi makahila ng sapat na hangin ang kanyang mga baga. Nagsisimulang bumigay ang kanyang mga binti. Isang ugat ang sumalo sa kanyang harapang paa at natisod siya, halos bumagsak. Nakabawi siya, ngunit ang sandaling pagkakaputol sa pagtakbo ay nagbayad ng mahalagang distansya. Sumugod pasulong ang kawan, naramdaman ang kahinaan. Ang kanilang tawa ay umabot sa kasukdulan. Sumugod ang pinakamalaking hyena. Naramdaman ng anak na may humaplos sa kanyang buntot, mga panga na sumara sa walang laman na hangin sa ilang pulgada lamang. Sinubukan niyang bumilis, maghanap ng huling reserbang bilis, ngunit wala nang natitira. Ubos na ang kanyang lakas. Ganito magtatapos ang lahat. Nag-iisa, malayo sa kanyang ina, nilulon ng tumatawang kadiliman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay nagkabiyak-biyak ang mundo.
Isang tunog na hindi katulad ng anumang narinig niya ay sumabog sa sabana. Ito ay malalim at sinaunang at talagang napakalaki. Isang ungol na tila nanggaling sa mismong lupa, mula sa mga buto ng lupain, mula sa isang paunang lugar na lampas sa pangunawa. Biglang dumilat ang mga mata ng anak, natigilan ng mga hyena sa gitna ng pagtakbo. Ang kanilang tawa ay naputol na parang pinutol ng talim. Napadikit ang kanilang mga tainga sa kanilang mga bungo. Bumagsak ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Sabay-sabay silang lumingon sa pinagmulan ng imposibleng tunog. Lumabas siya mula sa mga halaman tulad ng isang Diyos na lumalabas sa alamat. Isang lalaking leon sa kanyang kasagsagan. Ang kanyang buhok ay koronang madilim na ginto na nagbalangkas ng mukha ng ganap na autoridad. Ang kanyang mga balikat ay mga bundok ng kalamnan. Ang kanyang mga mata, nag-aalab na kulay ginto, ay may mahinahong katiyakan ng isang nilalang na hindi kailanman nakakilala ng takot. Hindi siya sumalakay. Hindi niya kailangan. Naglakad lamang siya pasulong na may hindi nagmamadaling kagandahan ng tunay na kapangyarihan. Inilalagay ang kanyang napakalaking katawan sa pagitan ng nanginginig na anak at nagulat na mga hyena. Malinaw ang mensahe kahit walang salita. Tapos na ang pangangasong ito, muling nagtipo ng mga hyena. Ang kanilang likas na ugali ng kawan ay nakikipaglaban sa kanilang likas na ugali ng kaligtasan. 5 laban sa 1. Karaniwan, katanggap-tanggap na odds iyon. Ngunit hindi ito ordinaryong kalaban. Umungol sila, sumakmal, sinubukang iligtas ang kahit katiting na piraso ng kanilang dangal bilang mandaragit. Hindi man lang nayanig ang leon, tumayo lamang siya roon, isang pader ng kalamnan at kalooban, naghihintay. Tumagal ang paghaharap sa ilang kaba ng puso. Nanatiling nakatayo ang anak sa likod ng kanyang hindi inaasahang tagapagtanggol. Ang kanyang maliit na isip ay hindi kayang iproseso ang nangyayari. Mapanganib ang mga leon, itinuro ito ng kanyang ina sa kanya. Kaya bakit? Pagkatapos, mula sa kung saan sa malayo, isa pang tunog ang sumali sa tanawin. Hindi ungol sa pagkakataong ito, ngunit isang bagay na parehong nakakatakot sa tindi nito. Isang parang lagaring ubo, inulit ng 2 beses ng mabilis ang hudyat ng panganib ng isang adultong leopardo at papalapit ito, mabilis. Biglang lumingon ang mga ulo ng mga hyena sa bagong banta, ang kanilang kumpiyansa ay lalong gumuguho. Umaasa sila sa madaling pagkain, hindi nila inaasahan ito. Sa damo dumating siya, isang may batik na galit na gumagalaw. Gumalaw ang inang leopardo na may bilis na tila binabali ang mga batas ng pisika. Ang kanyang malakas na mga binti ay nilalamon ang distansya sa malalaking lundag. Nakabukas ang kanyang mga labi mula sa kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng apoy na lumampas sa simpleng galit. Narinig niya ang tawag ng pagkabalisa ng kanyang anak. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa kailanman niyang itinakbo sa kanyang buong buhay. At ngayon, nakikita siyang nagtatago sa likod ng isang leon habang 5 hyena ang pumapalibot. May isang paunang at hindi mapipigil na bumugso sa kanyang puso. Huminto siya sa tabi ng leon, humihingal ang dibdib. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nakaikot ng mahigpit tulad ng spring. Sa isang kakaibang sandali, ang 2 dakilang pusa ay nakatayo na magkatabi, pinag-isa ng pagkakataon laban sa karaniwang kaaway. Mandaragit sa tabi ng mandaragit, kalaban sa tabi ng kalaban. Ngunit sa nakapako na sandaling ito, wala sa mga iyon ang mahalaga. Ngayon ay nahaharap ang mga hyena sa isang imposibleng sitwasyon. Sa harap nila ay nakatayo ang isang ganap na lalaking leon, pinakamataas na mandaragit ng mga kapatagang ito. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang pakiramdam ng kanilang mga buto ay hungkag. Sa tabi niya isang inang leopardo na ang galit ay kumakalat tulad ng init mula sa apoy.
na ang likas na ugali ng pagprotekta ay nagbago sa kanya sa isang bagay na lampas sa mapanganib. 5 laban sa 2 ay maaaring mukhang paborable sa papel, ngunit hindi ito mga ordinaryong kalaban, at ang mga hyena sa kabila ng kanilang katapangan ay nauunawaan ang matematika ng kaligtasan. Gumawa ng isang huling pagtatangka ang pinakamalaking hyena sa pananakot, isang kalahating pusong pagsugod na sinamahan ng pagsabog ng nerbyosong tawa. Hindi gumalaw ang leon, hindi gumalaw ang inang leopardo. Nagmamasid lamang sila, matiyaga tulad ng bato, ganap sa kanilang pagtanggi na sumuko. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Pagkatapos na parang tumutugon sa isang hindi sinasabing hudyat, sumuko ang kawan ng mga hyena. Tumalikod sila at tumakas. Ang kanilang malakas na mga binti ay nagdala sa kanila pabalik sa matangkad na damo kung saan sila lumabas. Wala na ang kanilang tawa ngayon, pinalitan ng mahinang mga unggol ng pag-atras. Sa loob ng ilang sandali, nawala na sila, nilamon ng gintong dagat ng sabana, walang naiwan kundi niyurakang damo at kumukupas na mga bakas ng paa. Hindi naghintay ang inang leopardo, humarap siya sa kanyang anak, ang kanyang buong kilos ay nagbago sa isang iglap. Wala na ang mandirigma. Sa kanyang lugar ay nakatayo lamang ang isang ina, desperadong yakapin ang kanyang anak. Sumuray ang anak patungo sa kanya sa nanginginig na mga binti. Balot siya ng putik, nanginginig mula tainga hanggang buntot. Ang kanyang gintong mga mata ay malawak pa rin sa mga alingaw-ngaw ng takot. Nang maabot niya siya, idinampi niya ang kanyang maliit na katawan sa kanyang dibdib at nanatili roon, nagtatago sa kanyang init. Ibinaba niya ang kanyang dakilang ulo at nagsimulang alagaan siya. Ang kanyang magaspang na dila ay dumadaan sa kanyang maruming balahibo na may matiyagang pagmamahal. Ang bawat haplos ay isang salita ng ginhawa. Ang bawat paghuni ay isang pangako. Nandito ako, ligtas ka na. Walang hahawak sa iyo habang humihinga ako. Pinanood ng leon ang muling pagkikitang ito nang hindi gumagalaw. Ang kanyang napakalaking katawan ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga matang kulay ginto ay malambot ng isang bagay na kamukha ng pag-unawa. Ginawa niya ang kailangang gawin, ang mga dahilan kung bakit, marahil kahit siya ay hindi maipaliwanag. Maaaring tawagin ito ng ilang siyentipiko na naliligaw na likas na ugali. Maaaring magsalita ang iba tungkol sa komplikadong dinamikong panlipunan sa pagitan ng mga mandaragit na nagbabahagi ng parehong teritoryo. Ngunit marahil sa huli, ang paliwanag ay mas simple kaysa sa lahat ng iyon. Marahil umiiral ang awa sa mga lugar na hindi natin inisip na hanapin. Pagkatapos ng mahabang sandali, tumingin ang inang leopardo mula sa kanyang anak. Natagpo ng kanyang mga mata ang titig ng leon sa maikling distansya sa pagitan nila. Ang lumipas sa tinginan na iyon ay walang mga salita, ngunit marami ang nasabi, pasasalamat, pagkilala, isang pagkakakilanlan sa pagitan ng dalawang nilalang na nakahipo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang mga sarili. Dahan-dahang kumurap ang leon, ang kanyang mga talukap ay bumababa at tumataas sa isang kilos ng kapayapaan ng pagtitiwala ng paalam. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Ang kanyang gintong anyo ay gumalaw sa damo ng walang tunog. Lumiliit sa bawat hakbang hanggang sa ganap siyang nabawi ng sabana. Nawala siya ng kasing hiwaga ng pagdating niya. Naiwan lamang ang alaala ng kanyang pagtulong. Maingat na kinuha ng inang leopardo ang kanyang anak sa kanyang mga panga, itinaas siya sa batok tulad ng ginawa niya noong bagong silang ito. Nakahiga siyang maluwag at nagtitiwala. Ang kanyang pagsubok ay sa wakas ay binitawan ang pagkakahawak sa kanyang pagod na katawan. Dinala niya siya pauwi, lampas sa matangkad na damo na nagtago ng napakaraming panganib.
Sa harang ng tinik na nagmarka ng hangganan ng kaligtasan, paakyat sa mabatong dalisdis patungo sa nakatagong tahanan kung saan nagsimula ang umaga na may ganitong kapayapaan. Doon, sa malamig na kadiliman ng kanilang kanlungan, kumalong siya muli sa paligid niya. Ang kanyang katawan ay naging kalasag niya. Ang tibok ng kanyang puso ay naging kanyang oyaye. At habang ang hapon na araw ay nagpinta ng mahahabang anino sa sabana sa ibaba, sa wakas ay natulog ang anak. Sa kagubatan, madalas nating nakikita lamang ang kompetisyon, ang pangangaso, ang kaligtasan ng pinakamalakas. Ngunit ang mga sandaling tulad nito ay nagpapaalala sa atin ng mas malalim na katotohanan. Ang tapang ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa panganib para sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagtayo sa pagitan ng pinsala at sa mga hindi kayang lumaban mag-isa. Ang lakas ay hindi lamang tungkol sa paghahari. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan mag-alok ng proteksyon sa mahihina. At ang koneksyon, tunay na koneksyon, ay maaring tumabok kahit sa pinakamalawak na pagkakaiba. Sa pagitan ng mga species, sa pagitan ng mga kalaban, sa pagitan ng nawawalang anak at ng hindi inaasahang tagapag-alaga na pinili, sa mga dahilan na maaaring hindi natin lubos na mauunawaan na sagutin ang tawag ng awa. Sa isang mundong madalas na pakiramdam ay malupit at walang pakialam, ang mga sandaling ito ay kumikislap tulad ng mga bituin laban sa kadiliman. Kung ang kwentong ito ay humipo ng isang bagay sa iyong puso, hindi mo gustong mapalampas ang aming susunod na video na nagpapaliwanag ng mga pinakapambihirang ugnayan na nasaksihan sa pagitan ng mga hayop sa kagubatan.